Ang alagang aso ni Tito laban sa aswang sa baryo ng Malasinta, kilala si Tito Labang bilang tahimik at mag-isang matandang lalaki, wala siyang pamilya at ni hindi mo siya makikitang nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay, ngunit kahit ganoon, hindi siya kinatatakutan, kundi, ginagalang, marami ang nagsasabing dati raw siyang sundalo o albularyo, pero sa dami ng haka-haka, isa lang ang tiyak, lagi siyang may kasamang aso. Ang asong iyon, si Dagat, ay isang malaking itim na askal na may pulang-pulang mata at tila laging basang balahibo kahit walang ulan. Araw-araw, kasama ito ni Tito Lab ang tuwing umaga sa palengke, sa pagdidilig ng halaman, at minsan, sa paglilibot sa gubat sa may likod ng kanilang bahay. May mga tsismis na si Dagat ay hindi ordinaryong aso, may ilang kabataan ang minsang nagtangkang batuhin ito, pero bago pa man tumama ang bato, tinamaan sila ng matinding lagnat at bangungot kinagabihan. Simula noon, walang nang ahas na galitin ang hayop. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, isang kakaibang pangyayari ang yumanig sa baryo. Si Aling Marta, isang matandang maggagatas, ay natagpo ang walang buhay sa kanyang kubo. Wala siyang sugat, pero punong-puno ng takot ang kanyang mukha, parang may nakita siyang halimaw bago bawian ng buhay. Ang sabi ng ilan, baka raw ito ay gawa ng aswang. Aba, hindi ako magtataka, wika ni Mang Kaloy, ang barangay tanod. Noong kabataan ko, may kwento na ng aswang sa bayang to, tila bumalik ang multo ng nakaraan. Nagdeklara ang kapitan ng curfew, alas 8 ng gabi, dapat lahat ng tao ay nasa loob na ng kanilang bahay, pero si Tito Labang, wala pa ring pakialam, sa halip, lalo pa siyang naging aktibo tuwing gabi, kasama si Dagat, isang gabi, napadaan sina Nestor at John Jun, magpinsang lasing, sa tapat ng bahay ni Tito Labang. Tingnan natin kung totoo ngang may taglay na kapangyarihan yang aso ng matandang yon, natatawang bulong ni Nestor. Sumilip sila sa bintana, sa loob, nakita nila si Tito Labang na parang may kinakausap, pero mag-isa lang siya, wala naman siyang kausap, sabi ni Junjun. Pero biglang tumangala si Dagat, at sa isang iglap, parang nagbago ang anyo nito. Ang mata nito ay nagliwanag, at ang buntot ay naging parang malapad na palaso. Napaatras ang dalawa, pero huli na. Nagsalita si Tito Labang, pero tila boses ay hindi sa kanya. Lumayas kayo, hindi para sa inyo ang gabi. Pagka-uwi nila, pareho silang nilanat at hindi na muling lumabas tuwing gabi. Dumaan ang ilang araw, at muli na namang may nabiktima, isang batang babae ang natagpo ang nawalan ng dugo at may bakas ng kagat sa leeg. Muli, ibinintang ang aswang, pero ang mas nakakatakot, may mga saksi raw na nakakita ng aninong nilalang na may pakpak na dom-apo sa bubong ng paaralan ng hating gabi. Hindi na nakatiis ang kapitan at mga tanod, kinabukasan, kumatok sila sa bahay ni Tito Labang. Tito Labang, kailangan naming malaman kung may alam kayo sa nangyayaring mga kababalaghan. Tahimik si Tito Labang, nakaupo sa silyang kawayan habang hinihimas ang ulo ni Dagat. Hindi ko gawa ang mga yon, aniya, pero matagal ko nang inaamoy ang baho ng kasamaan sa paligid. Kailangan naming aksyonan ito, gabi-gabi na lang may nadadamay, kung hindi kayo ang may sala, tumulong kayo. Napangiti si Tito Labang, matagal ko na kayong tinutulungan, hindi nyo lang alam. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang buong baryo, ginaisang ng sunod-sunod na alulong si Mang Kaloy, sumilip siya sa bintana, nandoon si Dagat, tumatahol sa gitna ng kalsada, nakatingala ito sa bubungan ng bahay ni Mang Victor, isang retiradong mangingisda. Biglang lumipad mula sa bubong ang isang nilalang, itim, may pakpak, at may mahahabang kuko, isang aswang. Pero sa halip na umatras, sumugod si Dagat, tumalon ito sa ere at kinagat ang pakpak ng aswang, nagsimula ang matinding labanan, ang sigaw at iyak ng aswang ay umalingaw-ngaw sa buong baryo, lumabas si Tito Labang, hawak ang isang baston na may ukit ng mga lumang simbolo. Hindi ka na makakaalpes, balik na. Sigaw niya. Nagulat ang mga kapitbahay. Balik na. Si Mang Victor ba, aswang?
Ngunit ang sagot ay nasa harapan nila, habang kinakalaban ni Dagat ang aswang, unti-unting nagbago ang anyo ni Mang Victor, naging matandang lalaking may balat na parang kaliskis, at mata na pula ang puti. Matagal mo na akong sinusundan, Labang, pero hindi mo ako mauubos. Hindi ako nag-iisa, sagot ni Tito Labang, ang alaga ko ay hindi ordinaryong aso, isa siyang bantay, isang tagapangalaga ng liwanag. Sa huling iglap, kinagat ni Dagat ang leeg ng halimaw, umiyak ito ng nakakasulasok, at sa isang bugso ng apoy, nawala ang aswang, abo na lang ang naiwan. Tahimik ang buong baryo, nagtitipon-tipon ang mga tao sa kalsada, nakatingin kay Tito Labang at kay Dagat. Ano ba talaga kayo? Tanong ng kapitan, mga tagapagbantay, sagot ni Tito Labang, habang may dilim, hindi kami mawawala. Simula noon, walang aswang na muling nang ahas pumasok sa Malasinta. Si Tito Labang ay naging higit pa sa isang tahimik na matanda, isa siyang bayani, at si Dagat, ang kanyang alagang aso, ay itinuturing ng lahat na tagapagligtas, pero gabi-gabi, sa kabilugan ng buwan, maririnig mo pa rin ang alulong ni Dagat, hindi dahil may kaaway, kundi bilang babala, ang dilim ay laging nagmamasid. Ilang linggo matapos ang pagkatalo ng aswang na si Mang Victor, unti-unting nanambalik ang katahimikan sa baryo ng Malasinta. Nagpasya ang mga residente na magpintura ng mga anteng-anteng sa kanilang pintuan, bilog na may mata sa gitna, bilang pagpupugay at proteksyon, pinangalanan nilang simbolo ni Labang. Subalit hindi lahat ay naniniwalang tapos na ang panganib. Hindi pwedeng isa lang ang aswang dito, bulong ni Aling Bebang habang naglalaba sa sapa, ang mga tulad ni Mang Victor ay laging may kasabwat, may grupo sila, at kung isa ang lumabas, may susunod pa. Samantala, si Tito Labang ay mas lalong naging mapagmasid. Sa tuwing papalapit ang gabi, pumupwesto siya sa kanyang balkonahe. Si Dagat ay nakahiga sa paanan niya, nakamasid sa kalangitan. Madalas siyang magbasa ng lumang aklat na may palamuti ng gintong alibata sa pabalat. Isang gabing walang buwan, may naramdaman si Dagat. Tumayo ito bigla, ang mga matay kumislap, at nagtaas ng tenga. May gumagalaw sa gubat, mahinang sabi ni Tito Labang, tila naririnig ang iniisip ng kanyang alaga. Tumayo rin siya, kinuha ang baston niyang may ukit ng mga sinaunang simbolo, at nagsuot ng lumang jacket na may berdang pulang sinulid. Tahimik nilang tinungo ang likurang bahagi ng bahay patungo sa gubat, walang buwan, walang ihip ng hangin, ngunit sa gitna ng dilim, may mga matang nagliliwanag. Dagat yumalulong, isang mahabang hudyat ng babala. Sa isang kisap mata, may mabilis na aninong dumaan, mabilis kaysa sa aso, at mas mabigat ang hakbang. Huminto ito sa ilalim ng isang malaking punong balete, unti-unti itong nagpakita ng anyo, isang babaeng aswang, mahaba ang buhok, duguan ang bibig, at may nakakakilabot na tinig. Pinatay mo ang aking kapatid, Labang, usual ng babae. Ngayon, babawi ako. Sa iyo, sa aso mo, at sa buong baryo. Hindi nag-aksaya ng oras si Dagat, sumugod siya, subalit sa pagkakataong ito, hindi siya tinabla ng aswang. Itinaas ng nilalang ang kamay nito, at sa isang iglap, tinamaan si Dagat ng itim na liwanag. Napaatras siya, tahol ng tahol, ngunit halatang nasaktan. May anteng-anteng siya, bulong ni Tito Labang, at may puwersang itim na mas matindi kaysa sa una. Mabilis niyang kinuha mula sa kanyang bulsa ang pulse eres na yari sa balat ng sawa at buntot ng tikbalang. Isinuot niya ito at sinimulang banggitin ang mga sinaunang orasayon. Sa ngalan ng liwanag at gabay ng mga ninuno, ipakita mo ang tunay mong anyo. Sumigaw ang aswang, at sa ilalim ng liwanag ng kanyang orasayon, lumitaw ang pangalawang anyo ng nilalang, isang dambuhalang babae na may mga mata sa balikat, at pakpak ng paniki na balot ng kaliskis. Lumaban muli si Dagat, sa kabila ng sakit, sumugod siya at kinagat ang binti ng halimaw. Sumigaw ito sa sakit, ngunit bigla itong tumalon sa ere at lumipad palayo, tinatahak ang direksyon ng baryo.
Hindi pa siya tapos, bulong ni Tito Labang, balak niyang gumanti sa mga inosente. Mabilis silang bumalik sa baryo, habang papalapit, nakikita na nila ang mga aninong gumagalaw sa mga bubungan, mabilis at madilim, hindi lang isa, 3, 4, 5. Pesteng salin lahi, sanggol ni Tito Labang, buong angkan ng aswang. Nagpasya siyang pumunta sa kampanaryo ng kapilya sa gitna ng baryo, doon niya pinuntahan ang lumang kampana na itinago pa mula sa panahon ng Kastila, sinabing isinumpat hindi dapat pinapatunog, maliban sa panahong kailangan ng lubos na tulong. Tinapat niya ang bakal, binanggit ang orasayon, at hinato ng buong lakas. Isang matinis at mahiwagang tunog ang umalingaw-ngaw sa buong lugar, sa bawat pag-alon ng tunog, nagliliwanag ang mga pintuan ng bahay na may simbolo ni Labang, ang mga aswang na nasa bubong ay napasigaw at unti-unting nasusunog ng liwanag mula sa kampanaryo. Dumating si Dagat, duguan pero matatag, nakatayo sa gitna ng plaza, yumalulong ng 3 beses, mula sa ilalim ng lupa, tila may umangat, mga aninong anyo ng matatandang sundalo, espiritu ng mga lumang bantay ng baryo, tinawag ng kampana at ng aso. Nagbabalik ang mga tagapagtanggol, wika ni Tito Labang. Muling sumugod ang mga halimaw, ngunit sinalubong sila ng liwanag ng kampana, ng kagat ni Dagat, at ng mga espiritong tinawag, isa-isang bumagsak ang mga aswang, sumisigaw habang nagiging abo. Ang huli, ang babaeng aswang na kapatid ni Victor, ay nagtangkang tumakas, ngunit bago pa man makalipad, sinunggaban ni Dagat, sa gitna ng plaza, nagkaroon ng huling tagpo, si Dagat, sugatan ngunit buo ang loob, kinagat ang leeg ng halimaw, sa isang huling iyak ng kadiliman, natapos ang lahat. Umaga na, tahimik ang buong baryo, ang mga tao'y lumabas, at nakita si Tito Labang sa plaza, nakaupo, si Dagat ay nakahiga sa tabi niya, hingal pero nakangiti. Ligtas na kayo, wika ni Tito Labang, ngunit habang may gabi, hindi natutulog ang dilim, kaya habang ako'y narito, at habang buhay si Dagat, walang sino man ang dapat matakot, at mula noon, tuwing gabi ng bagong buwan, hindi lamang sa alulong ni Dagat umaasa ang baryo, nakatanim na rin sa kanilang puso ang katotohanan, ang kanilang tahimik na tagapangalaga, at ang alagang asong itinakdang lumaban sa pinakamasasamang nilalang ng dilim. Ilang araw matapos ang madugong engkwentro sa plaza, muling nanambalik ang katahimikan sa baryo ng Malasinta, ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, may bagay na hindi mapakali, si Dagat, ang asong alaga ni Tito Labang. Hindi na siya tulad ng dati, madalas siyang magising sa kalagitnaan ng gabi, tumatahol sa kawalan, o kaya'y nanginginig habang nakapikit, at tuwing sinasagi ni Tito Labang ang kanyang ulo, para bang may tinig na naririnig siya mula sa mismong isipan ng kanyang alaga. Bantay, sundok, kadiliman, mga salitang pabulong na tila galing sa isang malalim at sinaunang panaginip. Isang gabi, habang nakahiga si Tito Labang sa duyan, si Dagat ay napasigaw ng mahabang alulong, mas matinis kaysa dati, napabangon si Labang at lumapit, nakita niyang pawis na pawis ang alaga, kahit malamig ang hangin. Panaginip ba, kaibigan? Tanong niya habang hinahaplos ang likod ni Dagat, ngunit pagdampi ng kanyang kamay, biglang lumiwanag ang tato ni Labang sa kaliwang braso, isang sinaunang ukit ng kalasag na may mata sa gitna, ito'y kumislap ng bughaw, at biglang nakitang kumikinang din ang leeg ni Dagat, tila may markang hindi pa niya napapansin noon. Hinawi ni Labang ang balahibo ni Dagat, may hugis buwan na marka, kulay pilak, sa mismong batok ng alaga. Hindi ito ordinaryong sugat, usual niya, ito ay tatak ng panaginip o sumpa. Kinabukasan, dinala ni Labang si Dagat kay Aling Sabel, ang matandang manggagamot ng baryo. Doon ay sinuri ng matanda ang marka, habang pinapainom si Dagat ng pinaghalong langis ng niyog, dahon ng sambong, at ihi ng tandang. Ito'y paalala ng kadiliman, sabi ni Aling Sabel habang nakapikit, napasok ng anino ang kanyang panaginip, at kung hindi natin mapigilan, magiging tulay si Dagat para sa pagbabalik ng mas matandang kasamaan.
Mas matanda pa sa angkan ni Victor, tanong ni Tito Labang, nanlalamig. Oo, isa sa mga unang nilalang, isa sa mga nilimot ngunit hindi nawala, nilalang na kayang manghawa ng mga panaginip upang makabalik. Sa mismong gitna ng kanyang pagmumuni-muni, pumikit si Tito Labang, at sa kanyang pagdilat, wala na siya sa bahay. Isang kagubatang kulay itim. Ang langit ay pulang-pula. At sa gitna ng kagubatan, nandoon si Dagat, nakatayo, nakatitig sa isang dambuhalang nilalang na halos walang mukha, may 6 na braso, at may buntot na ahas. Dagat, sigaw ni Labang, ngunit parang wala siyang boses. Ang nilalang ay lumapit kay Dagat, saka nagsalita, ang boses ay parang yelot apoy. Tagapangalaga ng liwanag, bakit ka nagising? Hindi sumagot si Dagat, pero sa isip ni Labang, narinig niya, hindi ako nagising, ako'y tinawag. Biglang lumiwanag ang katawan ni Dagat, mula sa kanyang likuran, umusbong ang tila anino ng isang puting lobo, mas malaki, mas matikas, at may mga ukit ng sinaunang baybayin sa balahibo, humarap ito sa nilalang. Hindi pa panahon mo, sabi ng aninong lobo, ang bantay ay gising. Sumigaw ang halimaw, gumuho ang lupa, umingit ang hangin, ngunit sa isang iglap, tinamaan ito ng liwanag mula sa markang pilak sa batok ni Dagat. Napabalikwas si Tito Labang, gising na pawis, at si Dagat, nakadilat, gising din, ngunit hindi na siya nanginginig, tahimik siya, at sa kanyang mga mata, may kakaibang liwanag. May alam ka na, bulong ni Tito Labang, may naranasan ka sa mundo ng panaginip na hindi ko pa kayang abutin. Sa sumunod na araw, nagsimulang mangyari ang mga kakaiba sa baryo. Mga batay biglang nagsisisigaw sa gitna ng laro, at sabay-sabay nagsasabing may lalaki sa panaginip na gustong lumapit sa kanila. Isang bata ang biglang nanigas habang tulog, at hindi magising kahit anong gising ng magulang. Sa plaza, isang matandang babae ang naglalakad nang bigla na lamang bumagsak, nagdurugo ang ilong at mata, at sa kanyang huling salita, siya'y bumabalik. Napilitang tumawag ng pulong ang buong barangay. Doon, inilahad ni Tito Labang ang lahat mula sa halimaw ng panaginip hanggang sa nilalang na pinakita sa kanila ni Dagat. Hindi sapat ang mga anteng-anteng sa pinto, sabi niya, dahil ang kalaban ngayon ay hindi sa gising, kundi sa ating tulog, sa ating mga panaginip. Tahimik ang lahat, anong gagawin natin? Tanong ng kapitan. Tumingin si Labang kay Dagat, papasok kami sa panaginip, hindi lang ako, si Dagat, siya ang daan, ngunit kailangan namin ang tulong ng buong baryo, kailangang sabay-sabay tayong manalangin sa ilalim ng bagong buwan, sa iisang oras, upang maabot namin ang mundo ng anino. Dumating ang gabi ng bagong buwan, at sa gitna ng katahimikan, nagtipon ang buong baryo sa harap ng kapilya. Si Labang at si Dagat ay humiga sa gitna, hawak ang isang piraso ng tela mula sa lumang kasuotan ng unang tagapagtanggol ng baryo. Pumikit silang lahat, sabay-sabay nagdasal, at habang unti-unting nilalamon ng dilim ang paligid, isang panibagong pakikipagsapalaran ang nagsisimula. Sa pagpasok ng baryo ng Malasinta sa sabay-sabay na pananalangin, bumigat ang hangin sa paligid. Sa gitna ng liwanag ng mga kandilang ikinalat sa harap ng kapilya, biglang namatay ang apoy, ang mga mata ng mga tao'y nanatiling nakapikit, ngunit ang kanilang diwa ay tila hinihigop ng isang maitim na alon. Si Tito Labang, habang nakahiga, ay naramdaman ang malamig na simoy na tila umuusad papasok sa kanyang kaluluwa. Sa tabi niya, si Dagat ay umungol ng mahina, ang pilak na marka sa kanyang batok ay kumikislap, parang pinto ang dahan-daang bumubukas. At sa isang iglap, wala na sila sa Malasinta, nasa gitna sila ng isang malawak na kapatagan na kulay abo, ang langit ay balot ng mga ulap na tila kumikilos, may hugis ng mga matang nagmamasid, sa gitna ng kapatagan ay isang tore, itim, mataas, at nababalutan ng mga ugat na parang katawan ng ahas. Mula roon ay bumubulong ang hangin, lumapit kayo, mga tagapag-antala ng kadiliman. Dagat, sambit ni Labang, ito na ba ang mundo ng anino?
Tumahol si Dagat hindi ng takot kundi ng pagpapaalala mula sa kanyang katawan, muling sumulpot ang anino ng puting lobo, ngayon ay mas malinaw, mas buo, sa pagitan ng mga baybayin sa kanyang balahibo, tila may kumikislap na mga bituin. Biglang lumitaw mula sa paligid ang mga nilalang ng panaginip, mga kalansay na may pakpak ng paniki, mga nilikhang may ulo ng ibon at katawan ng tao, at mga aswang na lumulutang sa ere, ang mga matay kulay abo at walang balintataw. Tagapangalaga, sigaw ng isang nilalang, hindi kayo dapat naririto, ang mundo ng tulog ay aming kaharian. Ngunit si Dagat ay tumindig, mula sa kanyang bibig ay lumabas ang tinig na hindi kanya, kundi ng isang matandang espiritu. Ang daigdig ng panaginip ay hindi lamang para sa mga anino, kami ang liwanag na dapat humadlang sa inyong paglaganap. Tumilapon ang liwanag mula sa kanyang marka, tumama sa isa sa mga nilalang, na agad na nagliyab at sumigaw ng daing, nagsitakbuhan ang iba, ngunit ang ilan ay umatake, tumalon si Dagat, tinaga ng mga anino gamit ang kanilang matutulis na kuko, ngunit nagmistulang usok ang kanilang mga sandata sa tuwing tatama sa katawan ng puting lobo. Si Tito Labang naman ay humugot ng isang kutsilyong gawa sa pinagsanib na buto ng tandang at batong bulalakaw, isang gamit na ipinamana sa kanya ng kanyang ama. Sa bawat palo nito sa lupa, lumalabas ang sagisag ng mga sinaunang dasal. Bantay ng panaginip, gabayan mo ako, sigaw niya habang nakikipaglaban, ngunit habang patuloy ang labanan, unti-unting naramdaman ni Labang na humihina siya. Sa kabila ng kanyang lakas at kaalaman, tila hindi sapat ang kanyang presensya sa mundo ng tulog, hindi sapat, ako'y gising, bulong niya, at sa di kalayuan, lumitaw ang isang batang babae, mapatla, walang anino, at ang mga matay tila salamin ng buwan, lumapit siya kay Labang at hinawakan ang kanyang kamay. Ako ang panaginip ng isang batang babae sa inyong baryo, si Lucia. Ako'y bihag ng tore, ngunit maaari kang tumuloy kung bubuksan mo ang landas ng alaala. Tore, tanong ni Labang, doon ang pinagmumulan ng anino. Tumango si Lucia, doon nakakulong ang unang bangungot, si Sitan Alino, ang tagapagbaluktot ng mga panaginip, kailangan niyong durugin ang kanyang puso, bago pa siya tuluyang magising sa mundo ng tao. Lumapit si Dagat. Tumahol siya, at ang kanyang anino'y kumapit sa kamay ni Lucia. Muling bumukas ang daan, isang tulay na gawa sa liwanag, papunta sa tore. Halika, Tito Labang, wika ni Lucia, ngunit pagpasok mo, hindi mo na maaaring magamit ang wika ng gising. Dito, ang wika ay alaala, damdamin, at panata. Tumango si Labang, hinawakan niya ang leeg ni Dagat, at sabay silang tumakbo papunta sa tore. Sa bawat hakbang, ramdam ni Labang na ang kanyang katawan ay nagiging mas magaan, na para bang siya'y tinatanggalan ng mga iniisip bilang tao, natitira na lamang ang kanyang layunin, ang iligtas ang baryo. Sa pagpasok nila sa tore, sinalubong sila ng halakhak, mula sa dilim, lumitaw ang isang dambuhalang nilalang, ang mukha nito ay sang-ayon sa takot ng tumitingin, kay Labang, mukha ito ng kanyang yumaong ama, duguan at umiiyak, kay Dagat, isang dambuhalang asong itim na may 3 ulo. Ngunit hindi sila umatras, alam ko na ngayon kung bakit ako pinanganak na may ukit sa balat, wika ni Labang sa kanyang isipan, ako'y anak ng tagapagbantay, at ngayon, ako'y magiging sandata. Itinaas niya ang kutsilyo ng liwanag, si Dagat ay yumalulong, at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang apoy ng alaala, mga larawan ng masasayang araw ng pagkabata, ng mga halakhak sa ilalim ng araw, ng mga gabing may dasal at pag-ibig, lumaban sila sa nilalang, at sa bawat tama ng kanilang panata, unti-unting nagkakabitak-bitak ang katawan ni Sitan Alino. Ngunit bago ito tuluyang bumagsak, nagsalita ito, hindi ninyo ako mapapatay, habang may taong natutulog na may takot sa puso. At sa isang malakas na sigaw, sumabog ang tore, nagising si Labang sa sigaw ng mga tao sa kapilya, umuulan na ng malakas, ngunit sa gitna ng ulan, si Dagat ay nakatayo pa rin, buhay, malakas, at ang marka sa kanyang batok ay kumikislap pa rin.
tagumpay? Tanong ng kapitan. Hindi pa, sagot ni Tito Labang, ngunit nalaman na natin kung sino ang ating kalaban, at higit sa lahat, alam na natin kung paano siya labanan. Kinabukasan, sa unang sinag ng araw, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa buong baryo ng Malasinta, walang huni ng ibon, walang kaluskos ng hangin, para bang humihinga ang buong paligid ngunit ayaw lamang ay parinig ang kanyang paghinga. Nagtipon ang mga matatanda sa harap ng kapilya, kasama si Kapitan, si Aling Manda ang albularyo, at si Tito Labang nakatabi si Dagat, tahimik na nakatayo ang puting aso, ang pilak na marka sa kanyang batok ay bahagyang kumikislap, tila may natitirang alingaw-ngaw mula sa mundo ng panaginip. Ang sinasabi nga si Tan Alino, matagal na naming alamat yan, ani Aling Manda habang pinapahid ang langis sa kanyang mga palad, ngunit alamat lang iyon, di ko inakalang may batayan pala sa mundo ng anino. Tumango si Labang, hindi lang alamat, isa siyang tagapamuno ng mga bangungot, hindi pa siya lubos na nagigising, ngunit nagsimula na siyang magpadala ng mga anino sa mundo ng gising. Nag-angat ng tingin ang kapitan, kung ganon, kailangang iligtas natin hindi lang ang ating baryo kundi pati na rin ang mga panaginip ng bawat bata, ang takot ay ginagamit ng halimaw na iyon upang lumakas, kailangang putulin ang ugat. Ngunit bago pa man makapagpulong ng mas malalim, isang sigaw ang narinig mula sa kabilang dulo ng baryo. Ang anak ko, nawawala si Benjo, sigaw ni Aling Teresa, dala ang laruan ng kanyang anak na basang-basa sa ulan. Dumating agad si Labang at si Dagat, sa paghahapuhap sa paligid, napansin ni Dagat ang mga bakas ng maliit na paa na humahantong sa kakahuyan, at sa isang puno ng balete. Bakit siya dinala doon? Tanong ng kapitan. Hindi siya ang dinala, siya ang tumugon, sagot ni Labang. Ang batang iyon ay natatakot, takot sa dilim, takot sa halimaw, at ang si Tan Alino ay humahatak sa pamamagitan ng takot. Agad silang sumugod sa kakahuyan, sa paglapit nila sa puno ng balete, may malamig na hangin na humaplos sa kanilang batok, si Dagat ay tumahol ng malakas, at ang kanyang mga mata ay nagningning, mula sa ugat ng puno ay umusok ang kulay abo, at isang portal ang unti-unting bumuka. Panaginip na naman, tanong ni Kapitan, tumango si Labang, ngunit ngayong gising kami, delikado ito, ang sino mang pumasok ay maaaring hindi na makalabas kung mahina ang loob. Kung ganun, sabat ni Aling Manda, isa lang ang makakapasok, si Dagat. Lumingon si Dagat kay Labang, sa loob ng mga mata ng puting aso, nakita ni Labang ang kanyang sariling takot, na muling mawala ang kanyang pamilya, na mabaigo sa kanyang misyon, ngunit sa likod ng takot ay may ningning, pag-asa. Dagat, wika ni Labang habang hinahaplos ang ulo nito, hanapin mo si Benjo, at kung maaari, wasakin mo ang ugat ng takot sa puso ng mga bata. Pumasok si Dagat sa portal, at kasabay ng pagsara nito ay sumiklab ang balete ng apoy na pilak. Habang naghihintay, si Labang ay naupo sa paanan ng puno at pumikit. Sa kanyang guni-guni, nararamdaman niya ang bawat galaw ni Dagat, ang pakikipagsapalaran nito sa mundo ng panaginip. Sa loob ng mundo ng anino, si Dagat ay humarap sa isang kabataang lalaki na umiiyak sa sulok ng isang lumang silid-aralan, si Benjo. Nasaan si nanay? Tanong ng bata, nanginginig, lumapit si Dagat, sa halip na magsalita, dahan-dahan siyang humiga sa tabi ng bata, at mula sa kanyang katawan ay lumabas ang liwanag, mga alaala ng batang si Benjo habang sinasayawan ng kanyang ina sa ulan, habang tinutulungan siyang matulog sa gabi, habang pinapahiran siya ng langis sa tiyan tuwing masakit ang kanyang pakiramdam. Unti-unting tumahan si Benjo, ngunit mula sa dilim ng sulok ay lumitaw si Tan Alino, ngayon mas mahaba ang mga galamay, at ang boses nito ay parang halakhak na may basag na tambuli. Hindi mo ako mapipigilan, hayop ng liwanag, habang may batang natatakot sa dilim, ako'y lalakas. Pero sa sandaling iyon, tumindig si Benjo, hindi ako nag-iisa.
At lumapit siya kay dagat, niyakap ang leeg nito, at sabay silang kumislap ng liwanag, isang pagsabog ng damdaming walang halong takot. Sumigaw si Sitan Alino habang binubulwak ang aninong sumasaklaw sa silid, hanggang sa mapunit ang paligid ng panaginip at magsimulang gumuho ang ilusyon. Sa Malasinta, muling bumukas ang portal, at lumabas si Dagat kasama si Benjo, ligtas, at may hawak na isang bulaklak na pilak. Mula sa loob, wika ng bata, ibinigay ni Kuya Lobo, para raw kay Tito Labang. Tinanggap ito ni Labang, at pagkahawak niya sa bulaklak, agad siyang nakaramdam ng kakaibang kapayapaan. Hindi pa tapos ang laban, wika niya, ngunit ngayon, alam na natin na hindi takot ang ating sandata, kundi alaala, at pagmamahal. Sa gabing iyon, ang buong baryo ay muling nagsindi ng kandila. Ngunit hindi upang itaboy ang dilim, kundi upang magbigay liwanag ng pag-asa. Si Dagat ay humiga sa paanan ng kapilya, ang marka sa kanyang batok ay tila naging hugis ng bituin. At sa langit, sa pagitan ng ulap, may isang liwanag na sumilip, tila matang nagmamasid. Ngunit hindi na ito mukhang mapanganib. Ito'y mukhang natatakot na rin. Isang linggo matapos ang pagkaligtas kay Benjo, unti-unting bumalik ang sigla sa baryo ng Malasinta, ngunit sa ilalim ng katahimikan ay naroroon pa rin ang aninong kumikirot sa mga alaala ng mga nakatatanda. Hindi na muling nakita si Sitan Alino, ngunit nararamdaman nilang hindi pa ito tuluyang naglaho. Isang gabi, habang ang buong baryo ay tulog, si Dagat ay biglang tumindig mula sa pagkakahiga, ang kanyang mga mata ay nagbago ng kulay, mula pilak naging bughaw, parang tubig sa ilalim ng buwan, umuungol siya, mababa at mabigat, na parang tinatawag ng isang bagay sa malayo. Nang lumapit si Labang, nakita niyang tumutulo ang pawis ni Dagat, ipinatong niya ang kamay sa ulo ng aso. May bagong panganib, bulong niya, hindi na mula sa panaginip, kundi mula sa dagat. Kinabukasan, isang balita ang nagpagulo sa baryo, natagpuan sa dalampasigan ng kalapit baryong Talahib ang ilang bangkay ng hayop, tuyot at parang kinatasan ng lakas. May mga marka ng mga kaliskis at tila mga kuko. At sa hangin ay may amoy ng alat na may halo ng bulok na kahoy. Hindi ito gawa ng tao, ani Aling Manda habang ini-inspeksyon ang isang bangkay ng kalabaw. At hindi rin basta aswang, may ibang nilalang sa likod nito. Dinala ni Kapitan ang grupo sa mismong baybayin. Sa gitna ng putik at damong dagat, may natagpuan silang simbolo, isang bilog na may mata sa gitna, at sa paligid ay mga alon na parang lumulunok ng mga bituin. May koneksyon ito sa Sitan Alino, bulong ni Labang, ngunit mas malalim, mas matanda. Naglakad si Dagat patungo sa tubig, hindi siya natatakot, kahit pa ang mga alon ay tila sumusubok hilahin siya. Sa kanyang paglalakad, may lumitaw na anyo sa alon, isang mukhang hugis isda ngunit may mata ng tao. Tumitig ito kay Dagat, saka nawala. Sa gabing iyon, muling nagtipon ang mga matatanda. Ayon kay Aling Manda, ang nakita nila ay maaaring ang Dalakit Dagat, isang sinaunang nilalang na minsang nagsanib puwersa kay Sitan Alino upang mangolekta ng mga takot ng mga nalulunod. Kailangan natin ng tulong mula sa tubig, ani Labang, hindi sapat ang kapangyarihan ng aso ng liwanag kung tubig ang kalaban. May kilala akong diwata, sabat ni Aling Manda, diwata ng ilog, si Laya. Noong kabataan ko, iniligtas niya ako mula sa paghigop ng tubig alat, baka siya ang may sagot. Kinabukasan, nagtungo sina Labang, Aling Manda, at Dagat sa pinagtagpong ilog at dagat sa dulo ng bundok. Doon nila tinawag si Laya gamit ang isang awit sa sinaunang wika. Lumabas mula sa gitna ng agos ang isang nilalang na kalahating babae, kalahating tubig. Sa kanyang mata ay ang kabigani ng daan-daang ilog at ang lungkot ng bawat pagkalunod. Narinig ko ang sigaw ng alon, ani Laya, ang Dalakit Dagat ay muling nagising, ngunit hindi niya kaya ang liwanag ni Dagat, subalit, may kondisyon. Anumang kondisyon, tatanggapin ko, sagot ni Labang.
Tanging isang pusong handang mawala ang lahat ang makakapasok sa kanyang mundo, dagat ay hindi sapat, kailangan ng gabay, ikaw, labang, dapat kang sumama. Nagulat si Aling Manda, hindi maaari, hindi ka pa handa. Ngunit tinapak ni Labang ang kanyang balikat, ito ang tungkulin ko, hanggang sa dulo, sa ilalim ng buwan, isang seremonyang isinagawa ni Laya, si Dagat at si Labang ay inilubog sa agos, at mula sa ilog ay bumuka ang isang daan patungong kailaliman ng dagat, liwanag na asol at puting pilak, humahalo sa itim ng gabi, at sa huling sulyap ng mga naiwan, nakita nila sina Labang at Dagat na magkasabay na lumusong, papunta sa puso ng takot sa ilalim ng alon. Sa paglusong ni Labang at Dagat sa liwanag na bumukal mula sa agos ng ilog, lumamig ang hangin sa paligid, tumahimik ang lahat, at kahit ang mga kuliglig ay tila napatigil sa kanilang awit, ang daan patungo sa kailaliman ay unti-unting nagsara, iniwan ang mga mata ni Aling Manda na basang-basa ng luha. Sa kailaliman, dumaan sina Labang at Dagat sa isang daigdig na hindi saklaw ng oras, naroon ang mga alaala ng mga nalunod, mga panalangin ng mga naiwan, at mga lihim ng dagat na matagal nang hindi dapat muling mabuksan. Sa bawat hakbang ni Labang, ramdam niya ang bigat ng takot at lungkot, ngunit sa bawat pag-ungol ni Dagat ay napapalitan ito ng lakas. Dumating sila sa isang kuweba sa ilalim ng tubig, pinapaligiran ng mga nilalang na parang multo ng isda, may mga mata ngunit walang kaluluwa, sa gitna, nakaupo ang dalakit Dagat, isang dambuhalang nilalang na may katawan ng tao, balat na parang kabibek, at buhok na parang alon, nakangiti ito, ngunit malamig ang ngiti. Sa wakas, ang aso ng liwanag at ang tagapagdala ng kapalaran, wika ng nilalang, ang tinig ay parang alon sa loob ng banga, handa na ba kayong mawala, kapalit ng katahimikan? Sumigaw si Labang, hindi kami nawala, narito kami upang wakasan ka. Tumahol si Dagat, at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang liwanag na bughaw, tumama sa mga mata ng dalakit Dagat, napaijek ang nilalang, napaatras, at nagsimulang manginig ang mga pader ng kuweba. Ngunit biglang sinunggaban ng nilalang si Labang, inangat siya nito sa ere, handang lunurin sa sariling anino, noon pumikit si Labang at bumulong ng panalangin, mula sa kanyang puso ay lumabas ang alaala ng kanyang ama, ng baryo, ng mga batang kailanmay hindi na muling matatakot, at sa huling lakas, hinawakan niya ang noo ng dalakit Dagat. Isang liwanag ang sumabog, puting liwanag na may halong bughaw, ang katawan ng dalakit Dagat ay nagsimulang maghiwa-hiwalay sa alon, at kasabay ng sigaw nito ay ang unti-unting pagkalma ng paligid. Bumalik ang kulay sa mundo sa ilalim ng tubig, ang mga maltong isda ay naging liwanag at lumipad paakyat, ang kuweba ay nawala, at sa halip ay isang malawak na dagat na payapa. Nagising si Labang sa dalampasigan, si Dagat ay nakahiga sa kanyang tabi, tahimik ngunit buhay, sa tabi nila ay si Laya, nakangiti. Natapos na, ani Laya, ngunit may kapalit, hindi mo na maaalala ang lahat ng nangyari rito. Pilit ngumiti si Labang, basta ligtas ang lahat, sapat na. Sa pagbalik ni Labang sa Malasinta, wala siyang maalaala sa loob ng ilang araw, ngunit sa tuwing titingin siya sa dagat may kakaibang kapayapaan sa kanyang dibdib. Si Dagat ay hindi na umaalulong tuwing gabi, at ang mga alon ay bumalik sa pagiging mga yakap ng hangin, hindi mga bulong ng takot, at sa ilalim ng tubig, malalim sa kailaliman ng gabi, isang mata ang pumikit, ang mata ng isang nilalang na tuluyang nawala, o baka naman, pansamantalang natutulog. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa update sa mga bagong kwento paparating.